Ako na may 7 araw na lang sa buhay. Ibinigay ang lahat ng aking naipon sa isang matandang namamalomo sa kalsada para sa gamot. Pero hindi ko inasahan na ako'y pag-iinteresan ng matanda. Hindi lang niya ako inutusang dalhan siya ng pagkain araw-araw. Kailangan ko pa raw magdala ng 2 bote ng masarap na alak. Dahan-dahan sa pag-inom. Ang hindi ko alam, makalipas ang 3 araw, bigla na lang pumanaw ang matanda. Ang laking gulat ko nang iniwanan pala ako ng matanda ng isang sanglaan. Pumasok sa sanglaan. Sa isang salita ko lang, isang portal ng liwanag ang lumitaw sa aking harapan. Sa isang iglap, napunta ako sa isang 10 metro kwadradong luma at misteryosong sanglaan. Sa itaas nito ay may nakasabit na karatula. Nakasulat, tumatanggap ng lahat. Maligayang pagdating sa Wanyo Pawn Shop. Sa wakas, pumasok na rin ang itinakda. Pakiramdam ni Cheng Xingyi ay sobra siyang minamalas. Sumikat ng husto ang teleserye niya. Pero ang kapareha niyang hindi sikat na aktor ay biglang naging isang A-lister. Samantalang siya, na bida, ay nasa laylayan pa rin. Ang mas lalong ikinadurog ng puso niya ay pagkatapos niyang magtrabaho ng husto para suportahan ang negosyo ng kanyang boyfriend. Nang babae lang pala ito, at ngayon, bigla siyang napadpad. Sa lugar na ito na mukhang isang patibong, na tila balak kunin ang kanyang mga bato. Kaya napaupo na lang si Cheng Xingyi sa sahig. Tinakpan ang kanyang mukha at humagulgol. Ngunit ang mga sumunod kong sinabi ay nagpatigil sa kanya. Ang totoo, mayroon kang swerte na nagpapaunlad sa mga lalaki sa buhay mo. Pero dahil dito, ang sarili mong swerte naman ang naaapektuhan. Habang sila ay lalong umuunlad, ikaw naman ay lalong minamalas. Ang hindi ko inaasahan, ang kahahantungan niya ay ang patuloy na pagbibigay swerte sa iba. Ngunit sa huli ay paulit-ulit lang siyang iniiwan. Magkakaroon ng malubhang sakit, at mamamatay sa edad na 30. Maaari mong piliing isang laang swerteng iyan. Lakas loob na lumapit si Cheng Xingyi sa counter ng sanglaan. Kung isasangla ko ang swerte para sa asawa ko, ano kaya ang mangyayari? Anong makukuha ko kapalit? Natuwa ako sa sinabi niyang iyon. Mukhang interesado siyang isangla ito. Ito ang pinakauna kong transaksyon. Kaya agad kong sinabi, isangla mo ang swerte para sa asawa. At bibigyan kita ng kapalaran para sa sarili. Ano, payag ka? Sige, agad kaming dalawa na pumirma sa isang kasunduan. Isang kulay rosas na energy ball ng kapalaran para sa sarili. Ang lumutang mula sa system. At agad na pumasok sa katawan ni Cheng Xingyi. Kasabay nito, naitala na rin ng system ang kasunduan. Pero nung palabas na ng shop si Cheng Xingyi, hindi niya inaasahang makakatanggap siya agad. Nang tawag mula sa sikat na direktor na si Shenteng. Inaanyayahan siyang gumanap bilang pangunahing bida. Isang balita naman tungkol sa kumpanya ng ex-boyfriend niya ay nag-trending dahil sa pagkabigo nitong mag-public offering. Samantala, sa kabilang dako, hindi ko naman inakala, kahit sa panaginip, na sa unang araw ko pa lang sa sanglaan ay makakagawa na ako ng benta. At kumita pa ng 70 gold coins. Account, Wanyo Pawn Shop, Level 1. Maaaring ay upgrade gamit ang gold coins. May-ari, Sia Mo, 23 taong gulang. Natitirang buhay, 3 araw, 13 oras, 54 na minuto. Habang nakatulala ako sa panel, isang mapangahas na ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Dahil sa shop, bukod pala sa pag-ibig, yaman, at iba pang swerte. Pwede ka pa palang bumili ng buhay gamit ang gold coins. Kaya gumastos ako ng 30 gold coins. At maingat na pinindot ang 3 buwan ng buhay. Buhay ni Sia Mo, 3 buwan, 3 araw, 13 oras. Habang nagbabago ang mga numero, hindi ko napigil ang maiyak. Nakakita ako ng pag-asang mabuhay. Kaya kailangan kong magsumikap para matapos ang misyon. Sa ganitong paraan, makakaipon ako ng gintong barya para madugtungan ang sarili kong buhay. At sakto noon, isang apurahang tawag ang tumunog. Sia, bakit ba ganito Cap 8 ang kapalaran ng pamilya natin? Pagpasok ko sa bahay ni Tito, nakita ko sa gitna ng bakuran ang napakaraming alay. Isang paring Daoist ang nagsasagawa ng ritual. Pero hindi ko pinansin ang mga ito. Dumiretso ako sa kwarto ng pamangkin ko. Si Yuyu, 2 linggo na ang nakalipas. Habang naglalaro, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Sabi ng doktor, kahit manatili pa siya sa ospital, wala na raw paraan para gamutin siya. Baka ilang araw na lang daw ang itatagal ni Yuyu. Bigla kong naalala noong pumasok si Cheng Xingyi sa sanglaan kagabi. Agad na scan ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Pumasok sa sanglaan. Kakaisip ko pa lang na pumasok sa sanglaan. Sa sumunod na segundo, nasa loob na ako. Sa pamamagitan ng pag-scan ng system, laking gulat ko sa nalaman ko. Patuloy na nauubos ang buhay. Tinatayang mamamatay sa loob ng 3 araw. Dati, mayroon siyang magandang kapalaran na maging matalino at mahaba ang buhay. Paano nangyari to? May nagpalit pala ng kapalaran niya. Walang kaluluwa ang gumawa nito. Hindi ko hahayaang mamatay na lang siya ng ganito. Siguradong may paraan para maibalik ang kapalaran niya. Habang tinitingnan ko ang pamangkin kong nag-aagaw buhay,
Hinalugog ko ang system at sa wakas ay nakahanap din ako ng solusyon. Ang kombinasyon ng ritual ng ganti at ng relikya ng mataas na monghe. Kapag pinagsama lang ang mga ito, masisira ang sumpa, at maibabalik ang kanyang sigla. Pero sa sumunod na segundo, napaharap ako sa isang problema. Ang presyo pala ay 200 gintong barya. Wala akong ganong halaga, kaya naman, instant ko si Yuyu. Para makahanap ng anumang pwedeng isangla, ngunit instant ko ito ng higit sa 10 beses. Pero wala pa rin akong mahanap na kahit anong pwedeng isangla, para lang ba sa mga nasa hustong gulang ang sanglaan. Saan naman ako hahanap ng kliyente ngayon? Noong ako'y nawawalan na ng pag-asa. At malapit ng sumuko, bigla kong nakita sa ibabang kaliwang sulok ng system na mayroon palang loan function. Kaya naman, binuksan ko ang page. May pag-asa pa pala, mayroon palang loan function. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Diretso akong umutang ng 160 gintong barya sa pawnshop system. Idinagdag ko pa ang natitirang 40 gintong barya sa aking account. Saktong-sakto para mabili ang dalawang bagay na iyon. Kasabay ng pag-zero ng interface, 2 bowl ang liwanag ang lumitaw sa aking harapan. At pagkatapos ay naglaho, isang papel na anteng-anteng at isang makulay, na parang kristal na relikya ang lumitaw sa aking harapan. Hay, balik na naman sa simula. Baon pa ako ngayon sa napakalaking utang. Pero mayroon pa naman akong 3 buwan para kumita ng gintong barya. Kaya kinuha ko muna ang papel na anteng-anteng. At isinulat dito ang bazi ni Yuyu. Pagkatapos kong isulat, sinunog ko ang papel na anteng-anteng. Habang binibigkas ang mga salitang ito, ang siyang nanghiram ng swerte. Ang swerte ibabalik bilang kamalasan. Mawawalan ng balanse ang 5 elemento. At darating sa kanya ang kapahamakan. Ngunit, 1 segundo matapos masunog ng tuluyan ang anteng-anteng, biglang nanambalik ang kulay sa mukha ni Yuyu. Pagkatapos, kinuha ko naman ang relikya. At maingat na isinuot sa leeg ni Yuyu. Halos kasabay lang ng pagsuot nito, nang inag ang mga pilikmata ni Yuyu. At pagkatapos ay nakita kong unti-unti nang iminumulat ng munting batang kanina pa mahimbing na natutulog ang kanyang mga mata. Inabot ko ang aking kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Sa wakas, gising ka na, munting bata. Ngunit ang hindi ko alam, sa isang malayong kabisera, sa isang sinauna at magandang bakuran, may maririnig na sunod-sunod na sigaw na puno ng pag-aalala. Batang binibini, siya. Ilang araw ng sunod-sunod, na walang nakatadhanang panauhin ang pumapasok sa aking sanglaan. Palapit na ng palapit ang isang buwang taning sa aking utang. Sa pagharap sa parusang hindi ko alam kung ano. Kahit na pinipilit kong magpakatatag. Pero kapag naiisip ko, 2 buwan na lang pala ang natitira sa buhay ko. Kahit nakunin pa nila ngayon din. Ang buhay ko, ano pa ang magagawa ko? Ngunit, nang mismong gabing iyon, ang mga ulap ay kasing itim ng tinta. Natatakpan ng madidilim na ulap ang buwan. Napakadilim. Ang mga puno sa paligid ay humahaginit sa ihip ng malamig na hangin. Bigla na lang, may umalingaw-ngaw na tunog ng wind chime sa isip ko. Tunog ng kampanilya, may panauhing darating. At sa pagkakataong ito, ang lokasyon ay nasa likod ng bundok.